So sa Lucas 14:16 to 24, ang sabi po rito, 16 to 24. But Jesus said, sino nagsabi? Si Jesus. But Jesus said to him, a man once gave a great banquet and invited many guests. At the time for the banquet, he sent his slave to tell those who had been invited, come, because everything is now ready. But one after another, they all began to make excuses. The first said to him, I have bought a field, and I must go out and see it. Please excuse me. Another said, I have bought 5 yoke of oxen. I am going to go out and to examine them. Please excuse me. Another said, I just got married. I cannot come. So the slave came back and reported this to his master. Then the master of the household was furious and said to his slave, go out quickly to the streets and alleys of the city and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Then the slave said, Sir, what you instructed has been done, and there's still no room, and there is still room. So the master said to his slaves, go out to the highways and country roads and urge people to come in, so that my house will be filled. For I tell you, not one of those individuals who were invited will taste my banquet. Pwede na po tayo pong umupo, basbasan po ang kanyang salita. Okay? So tatagalogin natin, tatranslate ko lang po sa Tagalog, di ko na po babasahin sa Biblia. At sinabi ni Jesus, isang tao na nagkaroon ng malaking piging at marami siyang in-invite na mga guests. Sa panahon ding yon, ay nagpadala siya ng kanyang mga alipin para sabihin sa kanyang mga invite, hali kayo, at lahat ay nakahanda na. Ngunit ang bawat isa ay nagbigay ng kanilang mga excuses o pagdadahilan. The first said to him, I have bought a field. I must go out and see it. Please excuse me. Bumili ako ng lupa. Kailangan tignan ko. Pumunta ako at tignan ko. Pasensya ka na lang. Another said, I have bought a field, a 5 yoke of oxen, and I am going out to examine them. Please excuse me. So yung isa, ang sabi niya, hindi rin daw siya makakadalo kasi bumili siya ng 5 pares ng baka. Another said, I just got married. Bagong kasal lamang ako. I cannot come. So the slave came back and reported this to his masters. Bumalik siya at sinabi niya yung mga rason nila, yung mga excuses nila. Kaya yung master of the household ay nagalit. He was furious and said to his slave, sinabi niya, pumunta ka madali doon sa mga lansangan, doon sa mga kanto, at dalin mo yung mga mahihirap, yung mga lumpo, yung mga bulag, at yung mga hindi makalakad. So ano po ba ang common denominator ng mga taong pinapadala ng Panginoon na ito? Lahat po sila ay may pangangailangan. Verse 22, then the slave said, Sir, what you instructed has been done. There is still room. Nagawa ko na. Nandito na yung mga lumpo, nandito na yung mga bingi. Nandito na yung mga mahihirap, nandito na yung mga mahihina, hindi sila makalakad. Pero malaki pa yung espasyo sa kwarto. So the master said to his slaves, go out to the highways. Pumunta ka on country roads. Pilitin mo, urge people to come in. Pilitin mo sila na dumalo para yung aking bahay ay mapuno. For I tell you, not one of those who were invited will taste my banquet. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga in-invite at hindi dumalo ay hindi makakatikim ng aking piging.
Okay? Ito po ay parable na sinabi po ng Panginoong Jesucristo na ang title po sa Biblia is The Great Banquet o The Great Feast o isang malaking piging o malaking handaan. Okay? So, ang Panginoong Jesucristo, kapag sinabi pong parable, ito po ay isang kwento ng isang tao o pang-araw-araw na kwento o nangyayari sa buhay po ng tao na kapupulutan po natin po ng aral. Kaya ginagamit po ng Diyos o nangungusap po siya sa parabulo sa mga experience po ng tao. Kaya kasi ibinababaw niya ang kanyang eksplanasyon para maunawahan natin. Kasi napaka-importante na maunawahan natin kung paano ang kaharian po ng Diyos. Amen? May pinipare po na po akong lesson, pero pinalitan ng Diyos. Bato-bato sa langit, ang tamaan naman ay huwag magalit. Wala pong personalan. Sabi na, sinong nagsabi? Jesus said. Okay? Kasi alam na ng Panginoon ang ugali po ng tao. Wala akong pasintabi na po. Ito po ay general. Okay? General. Ang purpose po nito ay para maiwasan po natin. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng mga parable po na ito para hindi po tayo po saktan, kundi para hindi natin gawin itong mga bagay po na ito. Malinaw po ba? Kaya ang title po natin ay Excusiologies. Amen. Excusiologies. Abay, batindi yan. Excusiologies. Narinig ko na yung physiologies. Narinig ko na rin yung biologies. Narinig ko na rin yung geologies. Ano kayang branch of science itong excusiologies? Amen? Aalamin natin kung anong branch of science itong excusiologies. Excusiologies is a person who has a master's degree of making excuses. And normally, the excuses made are unacceptable, miserably inadequate, unconvincing, and somewhat funny. So, ito po ay masteral. Master niya po ang gumawa po ng mga excuses. At yung kanyang mga excuses, hindi naman, halata namang na, hindi daw katanggap-tanggap. Miserably inadequate. Kulang-kulang. Amen? Kung titignan mo, para na ba naman kulang-kulang? Unconvincing. Hindi siya convincing. At pag pinakinggan mo, para na lang pong nakakatawa. Ito po yon, yung excusiologies. Ang kanyang masterpiece o ang kanyang specialty is lame excuses. Lame excuses. Ano ba sinabi? Pag narinig natin yung lame excuses, ano ba ibig sabihin po nito? Lame means mahina at walang tindig. Okay? So yung lame, wala siyang tindig, mahina siya, hindi siya makatayo. Excuses, tinignan ko sa dictionary, Tagalog translation, palusot o pagdadahilan. Kapag pinagsama mo, mahinang palusot o pagdadahilan o pagdadahilang walang tindig. Amen? So, ito po yung meaning po ng excusiologies. Ako rin po noon, expertise po ako rito. At dito po, kung masteral degrees, pwede pa ka pa nga magkaroon ng doctoral degree pag excusiologies. O kapag talagang talamak na yung excuses mo, halatado namang kasinungalingan, abay, baka doktor ka na. Tatawagin ka na, doktor. Hindi ka na pwedeng masteral lang, doktor. Amen? You are an excusiologist. Oh, sino rito ang excusiologist? Huwag mo nang itaas yung kamay mo. Amen? Pero naalala ko noon, master ko itong excusiologist na ito eh. Ay, kasama ko si Brother Andrew, nagtatrabaho kami sa Manila noon. Sabi ko sa kanya, mag-i-excuse na lang ako. Kasi my grandfather died again. O, hindi ka ata kayo nakikinig. Sabi ko, master ko ito. Oh, please excuse me for being absent in your office because my grandfather died again. Amen? Matindi. Doctorate na yon. Yun yung talamak na excusiologist, doctorate na yon. Okay? Pero yung masteral parang may kahalo pang katotohanan. Okay? Nandiyan pa po ba tayo? Okay. The parable of the great banquet
are full of lame excuses. Many were invited to attend to this great banquet, but people make lame excuses. Okay, balikan po natin, pag-aralan po natin po muli. But Jesus said to him, a man once gave a great banquet. Okay? So, isa'y pagpapahalimbawa kung ano yung kaharian po ng Diyos. And invited many guests. At that time, for the banquet, he sent his slave to tell those who had been invited, come, because everything is now ready. Anong sagot nila? Ang sagot nung una, first excuse, I have bought a field and I must go out and see it. Please excuse me. Abay, nag-invite yung mayaman para magkaroon ng piging. Kakain na nga sila, nagrarason pa. Papakain na nga sila, libre pa, hindi daw sila makakadalo. Kasi ang sabi, ay bumili daw po siya ng lupa at aking kailangan tignan. Pag si Pastora nangangaral, si Pastora, naalala nyo yung kanyang pangangaral, kasi babantayan ko yung bahay ko. Parang ganito rin yun. Bakit yung field ba niya, yung lupa ba niya aalis? Di ba nabili na niya? Di ba sa kanya na yung lupa? Pwede bang nakawin yung kanyang lupa? Di ba? Hindi naman pwedeng nakawin yung kanyang lupa. So yung kanyang excuse, hayaan niya natin. Yung kanyang excuse. Second excuse, I have bought 5 yoke of oxen, and I am going to go out to examine them. Please excuse me. Okay. Binili niya, hindi pa niya in-examine. Di ba dapat, bago mo pabilhin, tignan mo kung yung sakitin yung baka? At kapag nakita mo, nasakitin yung baka, ay wag mo nang bilhin. Bibilhin mo siya kapag nakita mo, yung baka ay malusog. Nakita niyo? Amen. Woo! Sabi niya, please excuse me. Amen. Pangatlo, I just got married, I cannot come. Ito, hindi po, I just got married kanina lang. I just got married bago akong kasal. So, hindi ako makakadalo. Baka mamaya, sumalisi yung kumpari ko at salisihin yung asawa ko. Ganun ba yun? Amen. Yung bang man who invited his guest ay may karapatan bang magalit? Tayo kayo sumagot. May karapatan ba? Amen? Okay, mamaya aalamin natin. Sabi ni Sister Gwen ganito. Aalamin natin who is that man and what is this banquet. Ano ba itong piging? Ano ba itong piyesta o handaan po na ito? Mamaya. Other lame excuses recorded in the Bible. Okay? So marami pong lame excuses na nakasulat po sa Biblia. Nagsulat lang ako po ng 3. Ang dami, hindi ako matapos-tapos siguro. 3 lang. Okay? At habang binabasa ko, natawa ako. Nandyan si Brother Romji, nandito ako. Ang dami palang comedian sa Biblia. Sabi ko sa kanya, ang daming comedian. Tingnan nyo mamaya, ang dami pong comedian. Okay? Mga Bible characters na comedian. Una, Adam and Eve. Okay? Sa Genesis 3:9-13, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Lalaki ang tinawag. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natapot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano ito yung ginawa? Ano ito iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. So, alam niyo po ba kung anong nangyari? Ang meaning daw po ng excuses, and other examples of excuses kapag sinearch nyo po sa Google, ay hindi pagtanggap ng kasalanan
ipagpasa ng kasalanan sa iba. At tinignan ko rin yung other example ng excuses sa Google. Sabi doon, I was late because the alarm clock did not go off. Late ako kasi yung alarm clock ay hindi tumunog. Ibig sabihin, yung tao late, wala siyang kasalanan. Ang may kasalanan sino? Yung alarm clock. So ganito rin ang ginagawa po nila ni Adam and Eve. Ipinagbawal sa kanila na kainin yung bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Kinain po nila. Kinain po din ng lalaki. Sabi ng lalaki, bakit? Sabi niya, nasaan ka, Adam? Nagtago. Nagtago siya kasi nahiya siya sa kanyang kasalanan. Sabi niya, nagtago ako kasi hubad-hubad ako eh. Sinong nagsabi sa iyo na hubad-hubad ka? Kinain mo ba yung pinagbabawal na puno, bunga ng punong kahoy ng kaalaman at mabuti? Sabi niya, kasi yung babae, siya yung may kasalanan. Binigyan niya kasi ako. Sabi niya, kainin mo. Hinarap ngayon na rin yung Diyos ng yung babae. Ngayon, nung hinarap ng Diyos yung babae, sabi ng babae, bakit mo ginawa yun? Sabi ng Diyos sa babae. Bakit mo kinain? Sabi ng babae, kasi yung ahas, siya ang may kasalanan kasi tinukso niya ako. O di pareha silang walang kasalanan. Ay hindi, mabuti na lamang, yung ahas, hindi na kinausap ng Diyos kasi ayaw kausapin ng Diyos. Yung ahas, kasi yung ahas, yung serpente si Satanas. Kasi kapag tinanong si Satanas, bakit mo siya tinukso? Kung may maituro siguro si serpente si Satanas, may ituturo pa siya. Kaya lang wala na siyang maituro. So, excuses, never accept mistakes. Parating naninisi at sila yung may kasalanan at hindi ako. Never accepts responsibilities. Amen? May kilala kayong ganon? Ako, may kilala akong ganon. Marami akong kilalang ganon. At once upon a time, ganon din ako. Madaling magsisi, madaling magturo. Amen? Mamaya, hindi ko muna masyadong elaborate para hindi ko maunahan ang aking turo. Number 2 na example ko ay si King Saul. Okay? So ito po yung kwento na kailangan dahil survival of the fittest, kung hindi makikipaglaban si King Saul sa mga Amalekita, sila ipapatayin kasi nilusob na sila nung unang panahon. Ang mga Amalekita, ino-offer nila yung kanilang mga anak kay Diyos-Diyosan Molek, ipinapapatay. So ang mga Alisita ay representasyon ng masama, ng kasamaan, ng evil. At ang judgment noon, kailangan lipulin ng kasamaan, walang ititira. Ngayon, utos ng Diyos sa kanya, patayin mo lahat, pati mga hayop, pati si Haring Agag. Ngayon, ginawa ni Haring Saul, nagmagaling siya. May utos ang Diyos, pinili lang niya yung utos na gusto niyang sundin para masunod ang kanyang kalooban. So ang ginawa niya, hindi niya pinatay si Agag at yung matatabang tupa ay hindi rin niya pinatay at kanyang rason kasi i-offer ko ito sa Diyos. I-offer niya burn offering, isang handog na susunugin. Maganda yung kanyang intensyon. At sa verse 19, sinabi po rito, bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, ako aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon. Yumaon naman talaga siya. At aking dinala si Agag na hari ng Amalek. At aking lubos na nilipol ang mga Amalekita. Hindi niya pinatay si Amalek, hari. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at ng mga baka at ng mabuti sa mga itinalagang bagay. Okay? Upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon
na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunog ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. So nagkaroon po ng self-righteousness si King Saul. May utos ang Diyos. Ang utos ng Diyos ay malinaw. Patayin mo lahat ng uri ng kasalanan. At kapag pinangaral natin po ito ngayon, ito po ay representasyon ng masama ang mga Amalekita. Sa atin naman, sa ating kapanahunan, patayin mo lahat, alisin mo lahat ng kasamaan. Wala kang ititira. Kasi ang Diyos ay galit sa kasalanan, pero mahal niya ang galit sa kasalanan, pero mahal niya po tayo po na nagkasala. At dahil sa kanyang pagmamahal, ayaw niya na mapahamak tayo. Kasi for the wages of sin is death. Ayaw niya na may kahit na isa ay matira na kasalanan po sa atin. Ayaw niya na may pili-pili lamang tayo. Hindi naman pwedeng kunin mo ang kamay ng Panginoon, ngunit hindi mo pwedeng kunin ang kanyang buong katawan. Hindi mo naman pwedeng kunin ang paa ng Panginoon, ngunit ang buong katawan ng Panginoon na hindi mo rin siya kunin. Ang utos po ng Diyos kay Haring Saul ay malinaw. Patayin mo lahat. Ginawa niya, maganda yung kanyang intensyon, pero excuses na lamang niya yon. Kasi na-tempt siya. Andiyan pa po ba tayo? Nakaroon po siya ng self-righteousness. Okay. Ngayon, okay pa yun eh. Yung dalawang example na binigay ko sa inyo, maganda pa yon. Medyo acceptable pa na excuses. Kung yung kanyang kausap ay talagang hindi marunong na tumingin ng lame excuses, parang tila baga, okay pa yon. Nakuha ninyo? Pero itong excuses na susunod, nasasabihin ko sa iyo, kayo mismo matatawa. The most stupid and lamest excuse is recorded in the Bible. Okay, ito, ano kaya yon? Ano yung pinaka mangmang at lamest excuses? Yung walang kakwenta-kwenta na excuses. Ano kaya po ito? Sino kaya ang gumawa po nito? Ito po ay si po Aaron. Okay? Si Aaron ay kapatid po siya ni Moses. At siya po ay spokesperson ni Moses. Kasi utal-utal po si Aaron. Okay? Si Aaron. Sa Exodus 32, 22 to 24, ito po yung sinabi. At sinabi ni Aaron, huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moses na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. Verse 24, at aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto at may mag-alis, sino mang may ginto ay mag-alis, na ano pat kanilang ibinigay sa akin ang aking hinigaagis sa apoy at lumabas ang guyang ginto. Siguro hindi nyo pa naunawahan, ano? Si Moses po umakyat po sa Mount Sinai, 40 days and 40 nights kasama niya po ang Diyos. Nandun po siya. So natagalan siya, 40 days and 40 nights. Siya lang ang nakakaakyat po sa Mount Sinai. Ang mga Israelita ay nasa paanan po ng bundok. Kausap ni Moses yung Diyos. So natagalan, na boring po yung mga Israelita. Ang tagal-tagal naman ni Moses. Kaya baka mamaya patay na siya doon. Pero yung presence of God, nakikita nila, nandun sa tatalugtog po ng bundok. Ang ginawa po ng mga tao, okay, basahin natin muli. Kasi nag-init. Sinabi ni Aaron, huwag mag-init. Kaya hinarap kasi siya ng Diyos. Kasi po, gumawa po sila, sa tagal po ni Moses, yung mga Israelita, ay gumawa po ng goyang ginto. Kasi nung pagkakita ni Moses sa kanila, sumasamba sila sa goyang ginto, nagalit si Moses at binasag po yung
tableta na binigay ng Diyos, na Diyos mismo ang sumulat. Nagalit, kasi ang unang commandment ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang inanyuhan, na anuman bagay na nasa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran, dahil ako'y mapanibuguhing Diyos, parurusahan ko at kaapat na salig ng lahi. Pagbaba ni Moses, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan ng guyang ginto. Kaya sinalong sila ni Aaron, sinalong sila ni Moses. At sabi po ni Aaron, huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan. Amen? Sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng Diyos. Igagawa daw po sila sa pamamagitan ni Aaron na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moses na ito na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. Okay? Ito yon. Ano yung nakakatawa po rito? At aking sinabi sa kanila, sinabi ni Moses, sino mang may ginto, bigay niyo sa akin. At mag-alis. Ano pat kanilang ibinigay sa akin? Ito yung nakakatawa. At aking inihagis sa apoy, yung mga ginto, pag ihagis ko ng ginto, lumabas, guya na Nakuha nyo? Ginagawa niya, yung kausap niya na Diyos, estupido. Paghagis daw po niya ng ginto, paglabas ng ginto, guyang Diyos-Diyosan na. Hindi mang lamang hinulma. Ano yun? Automatic? Amen? So, noon pa pala, panahon po ni Aaron, mayroon ng automatic. Paghagis mo ng ginto, paglabas niya sa machine, goya na. O hindi yung goya na, goya chocolate. Bowl na, Diyos-Diyosan na. Amen? So, nakakatawa. So, si Aaron, hindi master's degree of excosiologist. Siya ay doctorate. Doctorate na. O sinong gustong maging doctorate ng excuses? Tindi, ano? Amen. So what makes lame excuses so bad? Bakit ba gaano nagiging masama ang lame excuses? Kapag ang excuses ay naninisi ng iba, samantalang kasalanan naman niya. Kasalanan niya. Yung iba, kasalanan niya, ang Diyos ang sinisisi. Nakuha nyo? O diba? Anong sabi ni Adan? Sino bang sinisi talaga niya? Kasi yung babae na binigay mo sa akin Nagkasala si Adan, ang sinisi niya, hindi lang yung babae, sinisi niya Diyos. Nakuha nyo? Kasi ang Diyos ang nagbigay sa babae. Pero ang totoo, ang Diyos, iniisip lamang ng Diyos yung magandang kapakanan ni Adan. Naging masama pa ang Diyos. Nakuha ninyo? O hindi na sana binigay yung babae. Ano ba? Kung paano nagiging masama ang excuses. Kapag ang excuses ay dahil sa katamaran para makaiwas sa gawaing pinagagawa. Mayroon yan, verse po sa aklat po ng Proverbs. Yung tamad makes many excuses. Kapag ang excuses ay para lang masunod ang sariling kalooban, pero malinaw na pagsuway. Yon, si King Saul, ang example po natin po dyan. Okay? Kasi may tinatawag po na self-willed. Okay, mag-ingat po tayo po dyan, self-willed. Kapag nung naging Christian na po tayo, hindi na ang kalooban natin ang dapat masunod, kundi ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. Sabi niyang Panginoong Hesukristo, quote and unquote. Amen? Malinaw po yan, ha? Kaya hindi galing sa akin, galing sa bibig ng Panginoon, Ano pa?
Number 4, kapag ang excuses ay may halong katotohanan, pero halatang malaki namang kasinungalingan. Amen? So, kaya ang mga excuses ay lubusang nagiging masama kapag ang kategorya ng mga excuses ay nagigipong ganito. So, palusot. Ang translation po ng excuses sa wikang Tagalog po ay palusot. Okay, tuloy po tayo doon sa text po natin po kanina. Ano bang sinabi po ng lalaki na nag-invite? I tell you, not one of those individuals who were invited will taste my banquet. So nagalit po ba siya? Nagalit siya. Yung tao ay nagalit. Sabi nga, he was furious. Yung nag-invite ay nagalit. At ang sinasabi niya, sinasabi ko sa inyo, lahat ng aking mga inimbitahan ay hindi matitikman ang aking piging. Ang kainan, hindi nila matitikman. Katulad ng lalaking yan. Hindi siya pinapasok sa kaharian ng Diyos. What does the great banquet in the parable represents? And who was the master in the great banquet? Okay? Ang Biblia ang mag-i-interpret. Sino po ba yung nag-invite? Sino po ba yung master and what is this great banquet? Isaiah 25:6-8. The Lord of heaven's armies will hold a banquet for all the nations on this mountain. At this banquet, there will be plenty of meat and aged wine. Okay, mga vintage wine. Okay? Kapag sinabing wine, at kung kaningking sulayag tayo, arinal tayo may wine. Representation of happiness. Kapag sinabing wine sa Old Testament times, customary kaya kasi nila ito. In the New Testament, what represents wine is the Holy Spirit. Ephesians 5:18, do not stop drinking, getting drunk with wine, but be filled with the Spirit. Na pag nasa iyo yung Holy Spirit, you are full of joy. Amen? So representation ng kasiyahan, ang Holy Spirit, a tender meat and the choicest wine. On this mountain, He will swallow up the sword that is over all the people. Aalisin niya yung mga nakatabing sa kanilang mga sa mga tao. The woven covering that is over all the nations. Yung tabing din, yung woven covering. Okay, yung nakatakip. Kasi nababalutan sila ng kadiliman. Hindi nila makita yung katotohanan sa araw na yon. Magkakaroon ng kasiyahan. He will swallow up the death permanently. Kanyang lulunukin ang kamatayan, di na magkakaroon ng kamatayan. The sovereign Lord will wipe away the tears from every face and remove His people's disgrace from all the earth. Indeed, the Lord has announced it. So, sino ang maggagawa ng great banquet po na ito? Sa verse 6, the Lord of the heavenly armies. Siya. Yun, kaya nga sinasabi niya, the kingdom of God can be likened unto this. Tapos sasabihin niya yung parable. Every time na magsasabi siya ng parable, the kingdom of God shall be likened unto this. Naunawaan niyo? Kaya yun ay, ang Diyos ang magko-conduct ng piging. Ang magsasabi, maggagawa po ng piging. Ang Diyos ang nag-i-invite. Revelations 19:6-9. Then I heard what sounded like the voice of a vast throng, like a roar of many waters, like loud crashes of thunder. They were shouting, Hallelujah! For the Lord our God, the all-powerful reigns. Woo! Sa katapusan ng mundo, ang lahat ng nakasama ng Diyos ay magkakaroon ng malaking piging at kasiyahan doon sa langit kasi napagtagumpayan nila ang mundo pong ito. At silang sisigaw lahat, Hallelujah! And verse 7, let us rejoice and exult and give Him glory because the wedding celebrations of the Lamb has come and His bride has made herself ready. The wedding celebration of the Lamb. Who is the Lamb? Jesus Christ is the Lamb. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Who is the bride? The church is the bride. Andiyan pa po ba tayo? She was permitted to be dressed in bright, clean, fine linen. Yung church, malinis. Hindi po may mancha. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. Hindi ko pala lang na ituloy. Then the angel said to me, write the following, blessed are those who are invited to the banquet at the wedding celebration of the Lamb. He also said to me, these are the true words of God. Oh. Di ba ang ganda na pinag-aaralan po natin ng Panginoong Diyos? Okay? So, para maiwasan po natin. So, conclusion, doon din sa text po natin. Hindi ako maalis sa text. Luke 14:15. When one of those at the meal with Jesus heard this, he said to him, blessed is everyone who will feast in the kingdom of God. Mapalad ang mga tao na magsisidalo sa piging na gaganapin sa kaharian po ng Diyos.